Hindi, pati buhay. Correct. Ng mga mahal ko sa buhay, kukunin. Oo. Diba, nanlalamang na, papatay pa. Ay, may iba rape pa. Kunin mo na May lang. kasama pang rape yung iba. Samantala, likas na po sa maraming Pinoy ang pagtanaw po ng malaking utang na loob sa ating mga magulang na nag-aaruga at nagpalaki po sa atin. Pero lumabas sa isang pag-aaral na bumabaho ang bilang ng mga Pilipinong nakatatanda na nakatira kasama ang kahit isa sa kanilang mga anak. At dumami ho ang bilang ng mga naninirahan kasama lang ang kanilang mga asawa o di kaya mag-isa na lamang. Kaya naman, isinusulong po ni Senador Panfilo Lacson ang Senate Bill 2819 o ang Parents Welfare Act of 2011. Sa panukalang ito nakasaad na kailangang suportahan ng mga anak ang kanilang magulang na hindi na kayang tustusan ang sariling pangangailangan dahil sa edad, sakit o kapansanan. At mismong ang magulang maaring mag-file ng petition for support sa korte para maobliga ang anak na bigyan siya ng pinansyal na suporta. At kapag umabot ng 3 buwang walang suportang ibinibigay ang anak, posible siyang makulong ng 1 hanggang 6 na buwan o kaya'y pagmultahin ng hanggang 100,000 piso. Layon po ng batas na ipaalala sa mga anak ang kanilang responsibilidad sa kanilang mga magulang na nagsekripisyo para masiguro na magkakaroon sila ng magandang kinabukasan. Diyan lang ako proud na Pilipino talaga tayo dahil di natin pinapabayaan magulang natin eh. Hindi katulad sa ibang bansa home for the aged agad. Ang nakakagawian, no, yung pasa-pasa sa magkakapatid. Oo. Diba? Kunyari, sino nasa abroad? Ang problema, sumbatan din yung magkakapatid. Ayan Nag-aaway na pamilya. O kaya kung sino yung may kaya, sa kanya yung bigat ng pasanin. Usually naiiwan talaga sa sa babae, no? Totoo. Sa babae na minsan hindi na rin May isang anak makapag-asawa. na may iwan dun sa ancestral home. Yes, oo. Yes. Dun sa nanay. Yun ang diba? nakatokang mag-alaga. Pero kadalasan. ito, hindi ko alam kung kailangan pang gawing batas kasi likas na sa atin naman Correct. na Ugali mapagmahal sa magulang. Oo. Di ba? Pero kasi may pag-aaral nga daw na talagang bumaba yung mga bilang ng mga anak na nag-aaruga pa. In fact, nakikita natin, di ba marami na pag tinanong mo, kasi nasa abroad na yung mga anak, yung iba naman nagtatrabaho at kulang din daw para sa marami sarili na tayong nilang mga- pamilya. Pwedeng bumaba pero tuloy pa rin ang suporta. Marami tayong mga lugar eh. Home Sana for the yung aged, values lang nandyan. talaga. Yung anawim nandyan sa may ano. Pero yun nga, yung Iba pa rin kasi kapag pag nalaman kamag-anak mong buhay yung mga anak nila, paano nila kukonsensya na Yeah. iwan sa ganung Oo. mga facilities yung kanilang nanay o tatay. Pero ako may kilala naman din ako mga magulang na ayaw ang anak nila sa bahay. Ganun ba? Mas magulo. Mas Okay. tahimik daw buhay nila. Mga nanay at tatay, papasadaan na po namin ang mga maaksyong balita sa umagang ito sa ating Ronda Reports. Isang sunog ang sumiklab sa Santa Cruz, Maynila kanina madaling araw ang tinuturong dahilan ng apoy, overloading na mga kawad ng kuryente mula sa mga residenteng gumagamit ng jumper. Yan ang Ronda Report ni Victoria Tulad. Victoria? Igan umabot sa 100,000 piso ang halaga ng ari-ari ang nasira matapos tupukin ng apoy. Ang humigit kumulang 5 bahay sa Oroqueta Street, Santa Cruz, Maynila, pasado 1:00 ng madaling araw kanina. Ayon sa Bureau of Fire Protection, iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog na umabot sa 3rd alarm. Pasado 3:00 na ideklarang fire out. 20 bumbero ng truck ang nagtulong-tulong para maapula ang apoy. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente pero ang mga nasunugan, hindi pa alam kung paano magsisimulang muli. Igan? Okay, maraming salamat, Victoria Tulad. Samantala mga Igan, stable na ang kondisyon ng TV director na si Ricky Rivero sa St. Luke's Medical Center matapos siyang pagsasaksakin. At ito'y nangyari sa loob mismo ng kanyang apartment sa Quezon City. Mga Igan, 17 saksak po na galing sa bread knife ang natamo ni Rivero mula sa suspect na si Hans Ivan Ruiz. Positibo naman siyang naituro ni Rivero itong si Ruiz na siyang sumaksak sa kanya. Sasampa ng reklamong frustrated murder at robbery si Ruiz ngayong araw. Na-recover din sa suspect ang bag ni Rivero na naglalaman ng isang laptop at cellphone. Pero git na suspect, wala raw siyang alam sa krimen. Ayon naman sa impormasyon na nakalap ng mga polis, nagkaroon daw ng mainitang pagtatalo ang dalawa kagabi. At kakakilala pa lang ni Mr. Rivero. Kilala niya? Through Facebook. True Oo, Facebook. through Facebook. Nakakatakot talaga yan. Ang gusto kong malaman kung okay na si Direk. Ha? Stable na daw. Stable Dating condition. That's entertainment dito si Ricky. At nakakaano rin yung buhay niya dahil naging overweight yan eh. Obese, tapos sumikap, no? Ang ganda ng katawan Hanggang sa ngayon niya. Okay, kaya ingat to sa mga social networking na baka ngayon nyo na namimit, makikipag-eyeball kayo, naka-eyeball ha? Oo, parang radyo Makikipagkita lang. kayo
na hindi nyo kilala, nagtiwala agad kayo, ilang palitan lang kayo sa Facebook, delikado. Dahil may mga sindikato na po na ginagamit ng Facebook para kayo maakit sa naggumawa ng krimen. Okay, mga igan, patuloy po ang investigasyon naman sa pagpatay sa radio broadcaster na si Romy Olea sa Iriga City, Camarines Sur. Papunta na rin sa trabaho sa kayo ng motorsiklo ang biktima kahapon na umaga nang barilin siya sa likod ng dalawang lalaking sakay rin ng motorsiklo. Hindi na po siya umabot ng buhay sa ospital. Ay sa panganay na anak ni Olea, may mga nabanggit na banta sa buhay ang kanyang ama kasunod ng mga expose nito sa radyo. Nalawagan naman ng National Press Club sa Aquino Administration na tiyaking mapaparusa ng mga pumapatay ng mga taga-media. Bagya Malacanang kinundin ang pagpaslang kay Olea. At kahapon habang ka-interview ko pala sa Sekretary Robredo, nauna nang napatay itong si Olea, lugar ni Sekretary yan Gano'n. O nasa kanya yung PNP. Yes, Camarines Sur. Oo. Diba, ayan sa Iriga City. Right. Secretary, ayan. Panibago naman po na Pagpatay kasama sa nanay. profesyon. O, ano kayang dahilan yan? Kasi, vulnerable talaga yung mga media man sa probinsya. Lokal, oo. Kasi Probinsya. yung kanilang mag-anak kasi yan no? Otoridad, mga nasa totoo yun. local government, tsaka broadcaster, o makakampi sa kabila yung... Oo. Ganun kasi sa probinsya, no? Meron silang mga political, kaya pera pa yung personal na dahilan, syempre. of course. Alam mo, pag illegal ang naging expose mo, ang dali dahil ilan ba ang bantay ng isang pulis sa mamamayan sa probinsya? Totoo rin. Masyadong malawak. Hindi kayang proteksyonan ng media doon. Mas Yung marami recent pa nga yun, yung sinugod, diba? bantayan ng mga politiko. Totoo. Kesa dun sa mismong probinsya na. Tama. Alright, samantala nakalabas na po ng Pilipinas ang mag-asawang Chino. Nasangkot umano sa tangkang pagpupusit ng black corals at ipapangyamang dagat sa bansa. Hindi natunto ng Senate Sergeant at Arms ang mag-asawang sinasabing may-ari ng shipment ng black corals na tinanggap ni Ezekiel Navarro nitong Mayo at nasabat ng mga otoridad sa pier ng Cotabato. Kaya naman agad din nirekomenda ni Senate President Juan Ponce Enrile na ipa-extradite sina Lee Yu Ming alias Joe Pring at ang misis nitong si Olivia Lim Lee. Kakasama ng loob at nakakatakas yung May mga kasabot ganyan. din yan. Ay, oo. Kung Kaya nakatakas mapa-extradite yan. pa. Kasi oras ang magsalita yan, naku, parang domino na yan. Maraming mga Bagsakan na yan. babagsak talaga. Oo. Pati nga yung mga, pati yung mga prosecutor na Meron pinagalitan naman nitong si sinasabi, Enrile. Oo. Di ba? Paano yan? Parang nakakalungkot, parang close book. Ganun na lang ba talaga, di ba? Samantala, ipinasara na ng lokal na pamahalaan naman ng Malay Aklan ang Boracay Islands West Cove Resort na napabalita noon na pagmamayari ni Congressman Manny Pacquiao na kanyang itinanggi. Wala pa rin daw kasi itong mga permit kahit na ilang ulit na itong pinapaalalahan ng munisipyo. Iniutos na rin ang pag-demolish ng mga estruktura ng resort. Depensa naman na may-ari ng resort at malapit na kaibigan po nitong si Pacquiao na si Crisostomo Chris Aquino, meron silang building at occupancy permit, bagamat aminado silang walang business permit. Ilang ulit na raw sila nag-apply para dito pero hindi raw ito tinatanggap ng munisipyo. Giit ni Aquino, illegal ang ginawang pagpasara ng lokal na pamahalaan pero ayon po mismo sa munisipyo, idineklara bilang no-build zone ang lugar na kinatatayuan ng resort. Ang issue ng pagpasara sa resort na yan sa Boracay, bubusiin natin mamaya sa Talakayan with Igan. Pero kayo, mga galing kayo Boracay, di ba? Yes. Yung mga bangkero. Kita ko yan. Yung mga bangkero. Di ba, iikot talaga kayo nila dyan Yes. sa... Ito, kay Manny Pacquiao. Oo. Tourist, ano? Yun talaga Diba? yung At may mga tao sinasabi. talaga, may mga nagsistay At pa rin. nakatungtong ito sa mga batuhan. Yun nga eh. Na Corals. maging sila nagtataka, bakit nasa ibabaw ito ng mga corals? Actually, bago pa man gawin yan, mainit na yung issue na bawal talaga. Eh, Diyos Pero, ko. tingnan mo, Paano ba Nagawa gawin? eh. Paano ba Natayuan gawin ng eh. bahay? Parang Diba? squatter yan, diba? Apat na pundasyon muna. Pipigilan sana muna. doon pa lang, mapigilan na. Hindi ang Correct. problema. Sinasabi nga, nabigyan siya ng permit dahil na rin kay Mayor Lito. DNR Secretary siya ng Yes, DNR. yes. Nako, Oo. yan talaga. Yun ang sinasabi ng mga taga dyan. Ang laki niyan eh. Kakita ko lang Yes. yun. Napunan ko pa Saka ng pag video yan. totoo yun eh, paglilibot ka ng... All white. Oo, Boracay. Lagi, Natin oo. sabihin, ay kay Manny Pacquiao. Oh. Di ba? Oo. Kung ano nakakasira naman, kung di talaga sa kanya. Dinidinay niya. Kaibigan niya, oo, pero dinidinay niya. Okay, narito na ilan pa mahalaga impormasyon. Narito na po sina Lynn, Susie at Drew. Thank you, Igan. Salamat, Igan. Thank you.
At balita na mula sa New Zealand kung saan muli na namang niyanig na magkakasunod na lindol ang lungsod ng Christchurch. Nasa magnitude 6 ang pinakamalakas na pagyanig na naitala doon. Ayon sa Civil Defense Office ng New Zealand, 10 ang naitalang sugatan at nasa 50,000 bahay ang nawala ng kuryente. Kakalindol lamang sa Christchurch noong Pebrero kung saan halos 200 ang nasawi. Samantala na itala rin ang isang malakas na pagyanig sa Indonesia kagabi. 6.2 magnitude ang lakas nito at ang epicenter at sentro nito ay tinatayang nasa 210 kilometers east-northeast of Manado, Sulawesi. Bahagyang nangamba ang mga residente na maaaring pagmula ng tsunami ang lindol pero hindi naman nag-issue ng tsunami warning ang mga otoridad sa Indonesia. Malaki pa yung trauma ng lugar na yan, ha? So, yung pagyanig na yan, it's a big impact dun sa community nila. Sa nervyos ba